Hi mga mi! Welcome sa ating page! For today's video mga mi, may isi-share ako sa inyo. Cute din to mga mi. Pandagdag lang din ito mga mi dun sa mga ibebenta natin. Bali yung gagawin natin mga mi is flower siya na bun yung gagamitin natin, ponytail. Ginupit ko nga lang itong ponytail na ganito mga mi kasi makapal ito. Ito yung large na ponytail. Bali ito nga yung gamit ko mga mi kasi mura lang din to. Tapos syala na rin ito mga mi. Ito yung ponytail na hindi madaling ma-lost thread. Uy. Dahil nga rose yung gagamitin nating flower dito mga mi is kumuha lang din ako dyan ng 5 perasong passy wire. Tapos mga mi, syempre, sabay-sabay ko na rin siyang tiniklop. Tapos, isiningit ko na nga yung pinaka ponytail natin. Tapos mga mi, inikot ko lang din, twinis ko siya ng 2 beses. Basta make sure mga mi na mahigpit din siya para hindi nga maluwang at hindi rin siya makalas. Then as usual mga mi, yung step natin sa rose is parehas lang din naman dito. Iikot-ikot nga lang din natin yung magiging stem niya. Hindi naman niya makakalas mga mi, basta make sure na medyo mahigpit din yung pagkakaikot natin sa bawat passy wire. Oo mga mi, higpitan natin kahit nga magkapaltos-paltos na yung mga kamay natin sa pagtutis ng passy wire is ganun talaga mga mi. Hayaan nyo na mga mi, malayo sa bituka, kamay lang yan. Huy! Maganda rin yung kakalabasan kasi nito mga mi, hindi na natin kailangang magdikit or mamoblema kung paano natin ididikit dun sa pinaka ponytail yung bulaklak. At least yan mga mi, 'di ba? Nakalagay na agad yung pony, tsaka matibay yung ganito kasi nga naka-insert na. Uy. Tsaka less time and effort na rin to mga mi, hindi na tayo magdidikit dun sa pony, hindi na rin tayo gagamit ng mga kung ano-anong felt cloth para dumikit yung pinaka-pony dun sa bulaklak. Basta ang syala nito mga mi, sinubukan ko kasi sa akin lang. Tapos, nung nagustuhan nung isang buyer mga minaligaw dito, sabi niya maganda raw at cute. Syempre kapag may isang naniwala at may isang nagandahan mga mi, for sure talaga is marami ring magagandahan, 'di ba? Kaya gawin natin. For the go lang tayo ng for the go mga mi. Syempre pandagdag din ito sa display natin. Tapos mga mi, ganito nga yung itsura kapag natapos na nating paikutin dyan yung passy wire. Alam nyo ba mga mi, nung ginagawa ko to is nag-video lang ako ng isa para makita nyo. Tapos yung iba dyan is nakahiga na ako. O, 'di ba mga mi? Effortless. Yun lang talaga ang kinaganda sa passy wire mga mi is pwede kang kahit nakahiga is mag-twist-twist ka lang dyan is may magagawa ka pa rin, 'di ba? Huy, tamad pills na naman tayo mga mi. Oo mga mi, kapag tinatamad talaga ako, sabi ko sa inyo is passy wire talaga yung ginagawa ko para kahit paano is may nagagawa pa rin ako. Then kung ano-ano lang talaga yung technique na nagagawa ko mga mi for my own. Alam nyo naman mga mi na ayaw kong nahihirapan, kaya gumagawa talaga ako ng paraan kung paano tayo makakatipid sa oras at hindi na rin tayo masyadong mag-e-effort. Pero maganda naman yung lahat ng kinakalabasan mga mi nung tinuturo ko at ginagawa ko. Tsaka syempre mga mi, kapag effortless tayo, kung hindi naman tayo masyadong nahirapan, is maibebenta ko nga ito ng mas mura. Tapos ayan pala mga mi, gumawa lang din ako ng pinaka, ano bang tawag dyan? Sepal pala mga mi, yan yung tawag dyan sa puwitan nung pinakabulaklak natin. Tsaka itong sepal na to mga mi, ito rin yung magsisilbing lock nitong mga inikot-ikot nating passy wire. Pag dinikit na kasi natin dyan mga mi, katulad nyan yung ginagawa ko sa video, is hindi na makakalas yan. Parang yan yung magsisilbing pampatibay niya mga mi. Syempre, inikot-ikot lang nga din natin yung passy wire, diba? Tapos mga mi, ganyan lang talaga yan, yung rose na yan. Depende na sa inyo mga mi kung gusto nyong lagyan ng beads dun sa pinakagitna. Pero for me mga mi is okay na yan, pandagdag lang din. Kasi syempre mga mi, diba, alam naman din natin na yung ibang bata is ayaw na nagsusuot ng mga ribbon. Yung gusto lang is nakatali yung buhok nila. Syempre kahit ponytail lang mga mi is lagyan din naman natin ng konting art. May magtatanong na naman mga mi kung how much ko nga yan ibebenta. Mga mi, honestly, kapag nagtatanong kayo ng ganyan is hindi ko na rin sinasagot yung iba kasi talagang wala akong fixed price. Alam nyo yun mga mi, wala talaga kasi pag minsan tumatawad pa sila, pag minsan mga mi is kung maramihan, binibigay ko talaga ng mas mura. Syempre mga mi, sa iba't ibang lugar natin is iba-iba rin talaga yung presyo sa mga ganyan. Kaya syempre mga mi, bahala na rin kayo mag-costing. Depende na rin kung ilan at magkano yung magagastos yung materials. Tapos ayan na nga mga mi yung kinalabasan, yan lang pa yung natapos ko kasi nga may
order ako, nirush ko lang din yan kahit paano is makagawa ako ng tutorial. Di ba ang Shala mga mi, ang cute niya, lalo pag nandyan pa. Syempre, lalo kapag nakasuot na yan. Thank you for watching mga mi. God bless. More benta to us.